Legit nga ba or fake mga kasombraros ang pictures at video ni na Ma'am Catherine? So full version nito mga kasombraros may nakuha akong may kasama pa doon sa hagdan na kung saan nga ay magkakasama sila mga kasombraros, no? Hindi ko alam kung ito yung tao dito, yung si Justin Benitez, yung kasama nila mga kasombraros na isa. Pero nga talagang heartbreaking ito kung talagang hindi na magkakatuluyan ang Kafden mga kasombreros. Pero naisip ko rin talaga dito na kung si Mayor Mark Alcala talagang boyfriend ni Ma'am Catherine ngayon ay kasi parang nabudol tayo dun sa sinabi niya na single. So ang iniisip ko rin dito, baka sumama lang si Mayor Mark Alcala kay Justin Benitez na pinsan niya dito sa isa. Tapos, pero kung magkaganon mga kasembreros, kailangan tanggapin natin, no? Kasi nga, desisyon ni Ma'am Catherine. Ako talaga, hindi ako nakatulog ng, halos buong gabi mga kasembreros dahil sa kakaisip nga dito, no? Na tayo po ay heartbroken. So, may mga changes tayong gagawin, no? Baka focus muna tayo kay Alden sa pag-update mga kasembreros. Kapag nagsunod-sunod yung videos, pictures ni na Mayor Mark Alcala at ni Catherine Bernardo na magkasama, so masakit man sa akin, no, kasi syempre napamahal na sa akin si Asia's multimedia star, no, phenomenal box office cinema queen, ay kailangan i-let go natin siya mga kasembreros. So masakit, oo, heartbreaking, oo, disappointed tayo, yes, no, discouraged tayo, yes, pero ito yung sabi natin na may mga bagay na hindi natin hawak mga kasembreros kasi nga of course na mga buhay nila ito. So pero ang iniisip ko talaga dito, I'm very futuristic na hindi rin ito magtatagal kung ito yung talagang boyfriend ni Catherine mga kasos, kasi alam naman natin yung record, no, ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So kasi parang marami ang disappoint na parang nag-downgrade si Ma'am Catherine, no? Parang parang wala ka nang ibang hahanapin pa kay Alden, no? Ganun mga kasomers. Kung parang tao dito, ito hindi pa naman officially yet to be confirmed pa naman, sabi rin nila Naybara Lopez na i-confirm pa naman ito mga kasembreros kasi hindi lang naman sila dito dalawa, tatlo sila mga kasembreros. So yun nga ang usapan natin dito pag nagsunod-sunod pa na or next vlogs natin ay si Alden muna, no. Kay Alden lang tayo mag-focus mga kasembreros. Dito tayo sa green flag na si Alden Richards mga kasembreros. So masakit na para sa akin, alam ko para sa ating lahat masakit tanggapin na yun nga, no, si Ma'am Catherine ay ang tao dito na kay may Mayor Mark Alcala na pala, so tama pala si na OG Diaz, no, mga kasembreros. So sa akin masakit talaga mga kasembreros, and nakakalungkot, nakakadismaya, pero yun nga, no, at the end of the day ay acceptance is the key, no. Kailangan tanggapin natin mga kasembreros yung mga bagay-bagay. May mga nagsabi dito na kasi parang pareho siya ng pareho siya ng nung si Daniel Velasco na kaibigan niya ni parang dito boyfriend ni Aris De Santos sa Australia. Pero sila nga ay nasa Australia mga kasembreros, no, kasi may picture din na din-drop dito ang ibang fans mga kasembreros, no, na hindi daw yun si Mayor Mark Alcala. So pero tindigan kasi yung dito yung cap, no, yung sombrero, in-stock ko rin yung TikTok ni Mayor Mark Alcala, and makita mo talaga sa video dun sa malayo yung cap is kapareho ng sa kanya. Pero yun, choice naman ni Ma'am Catherine ito mga kasembreros. So ito pa rin sasabi ni Mami Min dun sa interview niya na napaiyak siya na kumaga pa piliin mo yung lalaking tama, no. So pero yun talagang para sa atin of course, no, parang downgrade ito, parang dito nilook up pa ng maraming tao, and yet napunta ka sa isang politiko sa isang politiko na red flag pa, no. Ang daming mga dito, ang daming girlfriends noon, tapos iniwan and so on. So sabi naman ng iba 2 years daw ng ligaw
si Mayor Mark Alcala, no? From the time na siguro break up sila ni nung time na sumabog, no, na ginawang item or blind item ni Sir OG Diaz. So parang yun na yung time siguro na nanliligaw si Mayor Mark Alcala. Pero yun, at the end of the day, ay buhay ni Kath ito. So pero kailangan ting let go, no? Masakit man, nakakalungkot man, nakakadismaya man, no? Somehow kasi fans tayo mga Casimeros, no? Alam niyo yung takbo, alam niyo yung naging run ng ating channel. Ang run ko, nasabi ko na never ako nagkaroon ng paghanga, no, sa isang tandem mga Casimeros. Kath din lang talaga yung hinangaan ko na tandem mga Casimeros. Hindi ito na. Pero ito dito, since wala pang confirmation, pero kapag spotted sila for how many times na, baka sa future, no, marami na naman silang, katulad kay Kyla Estrada at Daniel Padilla ba, na parang hindi naman nila kailangan ng confirmation publicly, pero makikita mo na lang sila na spotted. So yun, no, talagang hindi naman siguro nagkulang sina Mama Min, sina Papa Ted sa kaka-advise mga Casimeros na dito na piliin mo yung tamang tao and so on, no. Pero ako, panatag pa rin ako na darating ang panahon, kasi alam ko hindi magtatagal ang relasyon na to mga Casimeros. Magsasawa at magsasawa si Mayor Mark Alcala mga Casimeros. Kasi pag nasa dugo mo na yung pagiging cheater at saka public official ka pa, so dapat parang dito, parang una mo siyang ipapakilala sa mga constituents mo or dadalhin mo doon sa yung so parang hindi siya hindi siya formal na dito kayo makikita sa isang lugar na spotted tapos parang hindi official ba. So parang basta kasi di ba ngayon parang nakakalungkot na sa isang lugar pa na hindi mo inaasahan na doon sila ma-spotted mga Casimeros, ay doon mo sila makikita, no. Sana namanhikan or parang something na formal, no, parang ganun ba, or pinakilala doon sa kanyang mga kasamahan sa opisina sa Lucena or dinala doon sa pagpapanood nila ng basketball. So di ba parang nakakalungkot somehow na dito pa sila nakita na on the spot mga Casimeros. So parang sabi ito ng iba na parang pareho lang pala sila na si Daniel ay yun nga, parang kamakailan lang, tapos si Kath ay ganun, parang nag-downgrade sila pareho, no, na ang taas-taas nila. Tapos doon lang pala sila napunta. Unang-una sa lahat, red flag talaga si Mayor Mark Alcala kasi nga sa dami ng kanyang naging girlfriend mga Casimeros. Tapos yun nga, we were really expecting na si Tisoy, pero dito malinaw pa sa sikat ng araw ito mga kasus, kasi nga may full video tayo na si Mayor Mark Alcala nga talaga ito mga Casimeros. So and yung di ba na mention din ni OG Diaz na ayoko maniwala dun sa sabi niya ng parang nag-live-in na sila, no? Parang nakatira na sa isang tirahan mga Casimeros. So ayoko paniwalaan yon, pero yun nga, no, talagang si Lord lang ang nakakaalam mga Casimeros. So yun, spotted. So hindi ko lang alam pero yun nga, no, aabangan natin yung mga susunod na kabanata. Pero yun nga, sa susunod na vlog natin, hindi ko na muna isasama si Kath, no, mga Casimeros and mga Kath fanatics. Tapos yun, pero naniniwala ako sa tadhana talaga na kung parang makakapag-antay na kasi single naman si Tisoy. Tapos yung Catherine, hindi ko alam kung magtatagal ito mga Casimeros. So palagay ko talaga hindi ito magtatagal mga Casimeros, no. Kasi nga parang sa dugot laman na. Pero hoping na maging masaya sila mga Casimeros. Yun ang ating panalangin pa rin, no, kung sila nga talaga mga Casimeros. So yun, tayo gusto nating sila, pero let's see, no, kasi hindi pa naman katapusan ng mundo mga Casimeros, no, na kumbaga pa may chance pa, no, habang buhay. Kasi alam niyo po, hindi po parang nandun na yung thought talaga, yung reality na chick boy, no, itong si Mayor Mark Alcala mga Casimeros. So siguro matagal lang 4 years, no, 4 years, 5 years dyan mga Casimeros. So at the end of the day, nako Catherine, bahala ka dyan, masasaktan ka na naman ulit.
So, nevertheless, ay sa ngayon, kailangan natin tanggapin mga kasembreros, no? May nag-comment nga dito na parang nag-send pa siya ng screenshot na hindi daw ito si Mayor Mark Alcala, si JNL. Sabi niya si Welnor. As a CV, CV is, ano ba CV? Curriculum vitae. It's not Mayor Alcala. He's someone, I think, kaibigan lang ni Kath. Never nagsusuot ng eyeglasses si Mayor. At iba itsura niya. Hindi po si Alcala yan. Sabi niya dito, no? Pero may mga video kasi, no, the way he walks ay parehong-pareho kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So, yun. Sa ngayon, ay Alden muna tayo, no, na updates, mga kasembreros. So, pasensya na po, no? Talagang pero yun nga, no, hindi pa katapusan ng mundo, hindi pa katapusan ng lahat-lahat, mga kasembreros. Anything can happen as long as single si Alden, mga kasembreros. Pero yun, in the meantime, huwag na tayong umasa muna, no? Talagang Alden na lang tayo, mga kasembreros. So, which is definitely, kasi si Alden talaga, no, talagang God-fearing, siya na yung pinaka-ideal man na pwedeng maging asawa ng isang babae, mga kasembreros. So, may iba na naman dito na inuungkat yung kanyang gender identity, si Alden, kasi nga hindi daw nanligaw, and so on, mga kasembreros. Pero hayaan natin sila, no? Tayo po ay good vibes lang. So, masakit, no? Talagang ako, hindi ako nakatulog ng buong gabi, mga kasembreros. Pero kailangan tanggapin. Sige, update tayo. May panibago yung si Alden, di ba? Siya nagtitraining ng kanyang bike, mga kasembreros, no? Instagram story ito ni Alex Songkal. Ito yata yung isa sa mga kasama niya doon sa may pagtitrain, mga kasembreros, no? Ng pagbibisikleta sa nagagawin nga nila sa Davao, no, yung celebrity relay, mga kasembreros, na triathlon, na kung saan ang event ni Sir Alden ay biking, no, or cycling, mga kasembreros, na dito ay meron siyang foreigner na trainer, mga kasembreros. So, ang nakatag dito ay si Alex, hindi kasi Alex yata itong babae, no, Alex Songkal ang kanyang pangalan, mga kasembreros. May mga nakatag dito, hinahanap yung pangalan ni Sir, yung trainer ni Tisoy, mga kasembreros. So, si Jens Jacobs. Okay. So, ito siguro siya, no, si Jens Jacob Face Prihabri. So, tapos si Al Gonzalez, yung lalaki. So, yun po, mga kasembreros, no. Actually, may groupie picture din sila dito, mga kasembreros, no. So, yun. Ay kanina, no, ay pinlash ko po yung yung dito, yung kanyang video, mga kasembreros. Tapos 14 hours ago, AR Troopers, no, na feature na rin yung bagong video shoot ni Alden, mga kasembreros. So, na magkakaroon ng bagong video or video shoot or video taping si Alden, mga kasembreros, ng kanyang video, no. Thank you, video. May video shoot si Alden Richards, no. Thank you, video. So, ito yung kanyang sinabi dito. Tapos 18 hours ago, si Ivy Gomez, no, medyo late lang siya nag-post, mga kasembreros, pero ito yung time nga, no, na nag-open ang grand open, mga kasembreros, ang McDo ni Alden sa Santa Rosa Bayan, na meron siyang nakasakay siya sa float. Tapos meron pang mascot dito na alam ni Alden na sobrang nainitan. Sabi ni Ivy Gomez, ang pogi naman ni Tisoy. Alden Richards, McFloat nga talaga. So, literal na McFloat, no, itong kanyang sinasakyan, mga kasembreros. At saka so, maliban sa pogi ay mabait at saka may takot sa Diyos, mga kasembreros. Tapos 1 hour ago, ito po ay isang Kathleen Shipper fan page, na kung saan ay
tao dito, heartbroken din siya mga kasambreros, no? Sabi niya dito ay, Hi Alden Richards, I hope you somehow read this. Seeing Kath finally happy with someone else made us realize how much we want the same for you. It's honestly hard for us as fans to keep seeing you hurting after everything. We saw how much you loved her. Your smile was different when you were with Catherine, genuine, soft, and full of hope. That's why it hurts us too. We just want you to heal, to be happy, and to find a love that chooses you the way you deserve. So tapos yung crying emoji, no? Hashtag Catherine. So, yun talagang nakakalungkot at nakakasadden, no? At saka nakaka-disappoint somehow mga kasambreros, but we have to move on talaga. So and alam ko na kasi si Tisoy ay siya God-fearing. So since pinapatnubayan siya ng Panginoon, ay alam kong kung sino ang tamang tao, tamang babae para sa kanya ay talagang ibibigay ni Lord mga kasambreros, no? Tapos ito, next item natin, si Alden together with his family and dogs, no? Tapos naka-block dito si Tisoy. Nasa bahay yata sila dito sa, hindi ko lang kung sa Batangas ito or namasyal sila mga kasambreros. Apo pwedeng sa bahay nila mismo sa Santa Rosa, no? Mga kasambreros. Tapos naka-block, parang naka-block silang lahat dito. Parang nagbakasyon yata sila, mga kasambreros, no? Pero ito pa ay medyo throwback, no? Na video mga kasambreros. So kasama rin dito sina Angel, sina Riza o Riza mga kasambreros. Tapos yun, pero parang throwback video ito mga kasambreros, no? Ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito next item natin. Sobrang lupit nito mga kasambreros, no? Nakakotse si Alden, tapos umiikot yung drone. Umiikot yung drone, tapos kinukuhaan si Alden. So, ano yata ito? GMA Gala 2023 or 2024. Parang something like that mga kasambreros, no? Na kung saan ay igop-igop si Soiti mga kasambreros. So, medyo throwback din ito, no? So yung kotse pa lang ay alam mo yung pangmalakasan ng mga kasambreros. So yung pagbaba ng Phenomenal Box Office Cinema King at pag-alis actually dito nakuhaan mga kasambreros pareho. So yung drone ay umiikot-ikot sa kotse at saka sa ni Alden mga kasambreros. So grabe, no? Alam yung iba yung feeling ng artista kapag baba mo, tapos may mga lights, may camera, may maya yung kuha ng picture, ng video, and so on mga kasambreros, no? So it's something na kapag nabulag talaga ang tao, magiging mayabang. But Sir Alden is not like that, no? The more he is being elated or lifted mga kasambreros ay the more he is being humble. Tapos next item natin, ito si Riza, nag-post, no, ng kanyang yung picture nila ni kuya niya mga kasombrero sa kwarto niya. Tapos ito po ay parang oo. So ito yata yung time na birthday ni Riza o ni Riza, no, na kanyang kapatid mga kasombreros. Tapos nilagay niya doon sa tapat ng saksakan yung picture nila ng kuya niya mga kasombreros na sobrang mahal-mahal niya Riza and Riza. Sino ba naman hindi mapapamahal, no? Sa isang phenomenal box office cinema king na labis-labis ang kabaitan, yung pagiging humble, at saka of course na pagiging generous sa kanyang mga kapatid at sa pamilya. So hindi lang sa ibang tao generous si Alden, kundi sa kanyang mga kapatid or sa kanya sa ibang tao, hindi lang sa ibang tao, kundi lalong-lalo na sa kanyang pamilya mga kasombreros. So talagang mapalad, no? At saka mapalad ang magiging kapatid or magiging tropa-tropa maging kumpare siya ang isang Alden Richards mga kasombreros. So yan po, no, mga kasombreros and mga katinatics. So kung meron po kayong mga
Tao dito, kung meron kayong mga tao dito, meron kayong mga comments and suggestions mga kasembreros, ay talagang tao dito, talagang comment lang po kayo ng mga kasembreros and mga Cathinatics o Cathinatics pa rin, no? So, pero yun, nasanay kasi tayo ng Cathinatics mga kasembreros. Hindi, sige, last item ko ito. Si Sir Pat Kauna, no, kasama dito ni Alden. Same posture sila mga kasembreros, no? Na kung saan ay tao dito, yung tao dito, yung pag-update nila ng kanang bahay mga kasembreros. Pero alam ko medyo throwback ito, no? May recent tayo na pictures or ganap ng development ng bahay ni Alden mga kasembreros. Sabi niya, super sipag talaga, may super duper love si Alden Richards. 2 site visits in 1 week. Despite your busy schedule, your movie shoot, your businesses, and your upcoming anniversary concert, you still make time for me and your dream home. So thank you, RJ. No wonder everyone loves you. I honestly can't imagine anyone who doesn't. Ha, my gosh. Love you, ingat, stay healthy, and stay slim. Lots of love, no, Pat? So naka-block si Alden dito. Pero ito po ay medyo throwback, no? Mga kasembreros and mga Cathinatics. Mga Cathinatics. So mga kasembreros. Alright, so yun lang kasi sa ating Alden items na may cat pa rin naman, no? Kasi na-mention natin at saka nasali kanina si Kat sa ano. So hindi na galit kay Ma'am Catherine, ha. Nilinaw ko lang po, hindi tayo galit, no. Is kung mapakailangan na natin siyang i-let go. Kasi nga tayo po ay kumaga pa sa atin kasi red flag talaga si Mayor Mark Alcala. So yun, no. Hindi po tayo galit kay Ma'am Catherine. She deserves happiness. Pero andun pa rin yung ating positive mindset na hindi sila magtatagal because gagawa pa ang Panginoon mga kung ano mangyari. Okay, let's just accept mga kasembreros kasi mga choices naman nila yan mga kasembreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating items na ito. Tapos pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Maiiyak tayo dito sa Word of God mga kasembreros. Sobrang ganda po nito. Ang title natin ay Isang Barya Lang. Ito po ay ang parabola or ang storya mga kasembreros na binigay, no, or sinabi ni Lord Jesus Christ mga kasembreros about the lost coin, no, na walang barya. Medyo mahaba pang verse na ito, no, pakinggan na lang po natin mga kasembreros. Luke chapter 15 verses 8 to 10. Or what woman having 10 silver coins, si Lord Jesus Christ na nagsasalita, meron daw siyang 10 coins, no, or barya. If she loses 1 coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the piece which I lost." Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Grabe mga kasembreros, no? Parang itinulad niya dito yung isang taong nawala, isang taong walang panahon sa Biblia, isang taong walang pananampalataya kay Lord Jesus Christ, isang taong walang time sa panalangin, walang pagmamahal sa Diyos, in short ay walang relationship kay Lord mga kasembreros. So ito yung kanyang, parang kinumpara niya dito, yung isang babae na meron siyang 10 barya. Okay, 10 barya, tapos nawala yung ilang barya, isang barya lang siya mga kasembreros. So sa panahon natin ngayon, parang wala nang value ang barya, no? Ang 1 peso, ang 2 pesos, so parang wala lang barya, parang wala lang halaga, parang ang halaga na lang nila kapag pamasahe sa jeep, ng pamasahe sa bus, and so on mga kasembreros. Pero although, no, kapag pinagsama-sama mo naman yung barya, ay may halaga naman sila mga kasembreros. Pero yung isang barya, no, 1 piso mga kasembreros, no, saan naabot ang 1 piso mo? So, so di ba ganun mga kasembreros? Pero dito ay talinghaga, no, metaphor mga kasembreros na ikinumpara ni Lord Jesus Christ yung isang tao, no, yung isang barya, isang tao na kapag nawala ito tapos nagsisi, na bumalik sa Diyos, nagbalik loob sa Panginoon, tapos nagsisi sa mga kasalanan at sumunod sa Panginoon mga kasembreros, ay grabe. Grabe daw yung joy, grabe yung kagalakan, grabe yung
pagdiriwang, no, at saka pagbubunyi mga kasamiros ng mga anghel sa langit, kahit na kahit na isang tao lang, no, kahit yung tao na yon ay nagsisi, sumunod sa Panginoon mga kasambreros at nagkaroon ulit ng personal relationship sa Panginoon mga kasambreros. So yun ang bottom line, kasi dapat lahat tayo ay merong personal relationship sa Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat ng mga kasambreros, dapat magkaroon tayo ng personal na connection, personal na communication, personal na relation mga kasambreros sa ating Panginoon. Kasi kapag wala yan, useless pang buhay. Walang purpose, walang fulfillment, no, walang contentment, walang satisfaction, and so on mga kasambreros. So wala siyang walang sense of direction, no. Maaring may pangarap tayo, yes, no, pero kapag pangarap lang, wala si Lord sa pangarap natin, hindi natin kasama, useless pang lahat mga kasambreros. Kahit na may-ari tayo ng mga malls at saka may-ari tayo ng 100 hectares na lupa, farm for example, kung walang Diyos sa ating buhay, everything is meaningless, no? Everything is useless mga kasambreros. So, alam niyo napakagaling dito, yung 'di ba yung isang piso, no? Sabi nga natin parang wala na siyang halaga, no? Pero dito talagang binigyan ng value ng Panginoon mga kasambreros. Jesus uses a metaphor in the parable of the lost coin, na walang barya, where a woman loses a valuable coin and diligently searches for it until she finds it. Just like a woman in the parable, God values each and every one of us deeply, and He is overjoyed when a sinner repents and turns to Him. This parable illustrates God's unwavering love, grace, and rejoicing over each individual who comes back to Him. So grabe, no? Ito ay isang patunay na lahat tayo ay mahalaga. Okay? Lahat ng tao, maliit man yan, malaki man yan, maputi, itim, walang kulay, walang disability. Kahit na ang tao disabled, no, may kakulangan sa katawan, may sakit mga kasambreros, may value tayo mga kasambreros. So lahat po ng may hininga, lahat ng mortal mga kasambreros, lahat ng tao ay mahalaga, no, masterpiece. Kumaga pa kung ang ibang tao ay pagtingin sa atin walang halaga, walang worth mga kasambreros, walang Diyos natin, ay tinitinan tayo na full of value mga kasus and full of significance. In the parable of the lost coin found in Luke 15, Jesus used vivid imagery to convey the profound message of God's unwavering pursuit of the lost and the immense joy in heaven over one sinner who repents. So grabe, no? Yung pagre-rejoice, yung kagalakan, yung pagsasayahan mga kasambreros ng mga anghel sa langit ay isa pong indication na grabe pala yung grabe yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kung kasi ang angels, nakadepende yan sa kung anong command ng Panginoon or ni Lord mga kasambreros, ni God the Father, ni Lord Jesus Christ. So, kung nakita nila na yung utos ay yung halaga, yung value, yung worth ng tao mga kasus. Kaya nga tayo yung pinaka-special na na creation, tayo yung pinaka-special na nilikha ng Panginoon mga kasus, the most loved, no? The masterpiece mga kasambreros, the workmanship, at saka yung the most special creation ng Panginoon mga kasambreros. So kung parang kung ang ibang tao hindi ka pinapahalagahan, ang Diyos po ay sobrang mahalaga. Kung apple of the eye tayo ng Panginoon mga kasambreros. Consider a mother who loses her child in a bustling crowd. So kagaya ng isang nanay daw na nawala yung kanyang anak, no, sa crowd or sa public place. She tirelessly searches every nook and cranny, enlisting help from others until she finds or until she reunites with her child. The overwhelming relief and joy she experiences mirror God's relentless search for us and the jubilation in heaven when a lost soul is found. So parang isang nanay, no, na nawala yung anak niya, tapos natagpuan niya, ay grabe yung kanyang saya, yung kanyang galak mga kasambreros na natagpuan na tayo mga kasus. Ganun din po ang Diyos natin. Furthermore, finding God brings immense joy and celebration. Just like the woman rejoiced upon finding the lost coin and called her friends and neighbors to share in her happiness. So parang siya, no? Parang nakakatawa. Parang ang weirdo na isang coin nga lang yung nawala, tapos tatawagan pa yung kapitbahay mo, yung kakilala mo para magsiyahan kayo, maghanda pa kayo ng mapagkain and so on. So parang very weird, no, very unusual mga kasambreros na ganun ba kahalaga, no, ganun ba ka puno ng worth, ganun ba ka mahal, no, yung
isang coin na yon na ginto ba yon na pilak ba yun na pag naibenta mo ay milyon-milyon ang halaga. So di ba parang ganun mga pero para sa atin ngayon barya parang wala nang halaga no, pero grabe. So ano siya no, it's really an indication na yung ways ng Panginoon, yung mindset ng Panginoon, yung puso ng Panginoon ay hindi natin ways, hindi natin mindset, hindi natin plano. So sometimes we feel devalued, we feel worthless, we feel insignificant mga kasambreros, pero sa tingin ng Panginoon, sa kanyang pananaw at sa kanyang sa kanyang puso, tayo po ay mahal na mahal na mahal na mahal ng Panginoon mga kasambreros. Kung pa no amount of money, walang amount ng ano man dyan na kayamanan or property ang pwedeng itumbas sa buhay natin. Kasi nga, di ba, ang buhay ng tao ay hindi mo mabili ng milyon-milyon lang mga kasambreros. It's something na yung worth na ay hindi kaya, no, mga kasambreros and mga ka-fanatics. So when we seek God, when we seek and find God, we experience a deep sense of fulfillment, peace, and closeness to Him. So kagaya na mention natin na kapag meron tayong relationship sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng fulfillment, ng purpose, ng meaning mga kasambreros that bring joy not only to ourselves but also to those around us. It is a transformative experience that changes our perspective, priorities, and relationships, leading us to live a life that relieves the love and reflects the love and grace of God to others. So yun siya, no? Kailangan kapag natanggap natin yung pag-ibig na to, yung love na ito ng mga kasambreros ng ating Panginoon, so tayo din po ay dapat may responsibility tayo na i-share din po, mahalin natin ating mga anak, magulang, kapatid, asawa, and so on mga kasambreros, no? Yung ating mga anak, yung ang mga tao sa paligid natin, especially yung ating family members. Let's embrace the joy that echoes through the heavens when a lost soul finds its way back. Let's be the beacon of hope to those wandering in the darkness, guiding them towards the light of salvation. Our mission is clear: to bring the message of God's love to all who are in need. Every soul saved is a victory, a triumph that resonates in the heart of our Creator. Will you stand with me in spreading the saving grace of Jesus Christ to those around us? So, yun siya mga kasamaras, no? Maging torch tayo, maging example tayo, maging role model tayo mga kasambreros na kumaga pa ay maging instrumento tayo ng pag-ibig ng Panginoon, ng pagpapatawad. Kung ang Diyos natin ang nagpapatawad, tayo rin po magpapatawad. Kung ang Diyos po natin ay maawain, tayo rin po dapat ay maawain. Kung ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig, dapat tayo rin po ay punong-puno ng pag-ibig. Kung ang Diyos natin ay mahabagin, kind, no, generous mga kasos, mabait, mapagbigay. So dapat ganoon din po ang i-reflect natin sa ating kapwa-tao, sa ating anak, magulang, asawa, kapatid, or sa mga family members natin. O sa mga tao sa paligid natin, mga kasos, saan man tayo mapunta sa trabaho, sa eskwela, sa antayan ng jeep, sa labas, sa kapitbahay, and so on mga kasambreros. So kasi nga reflection tayo. So grabe, no? Grabe ang word na ito mga kasambreros na na-recall natin yung worth natin, yung halaga natin sa Panginoon mga kasambreros, na kung ang ibang tao ay hindi tayo pinapahalagan, pero sa Diyos ay sobrang mahalaga tayo mga kasambreros. No amount of money can equal our worth mga kasambreros. That is why parati nating sinasabi at nire-remind din ng Biblia, of course, na una nating mahalin ng Diyos. Okay? Kasi kapag minahal natin ang Diyos mga kasambreros, hindi po tayo, we will never be wrong, no? Hindi tayo magkakamali ng landas at tatahakin sa buhay. So yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor, our family as we love ourselves, ay yun po yung order, yun po yung pagkakasunod-sunod. Hindi na unang mahalin ang tao, kundi una nating mahalin ang Diyos mga kasambreros. Kasi unang-una sa lahat, ang Diyos naman talaga ang nagturing sa atin, nagbigay sa atin ng worth, ng halaga na hindi kayang tumbasan ng tao. Alright, so now sa ating Word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka i-possess natin yung mga good characters ng ating Panginoon, makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the companionship of the Holy Spirit of God. And everyone said Amen and Amen. See you next segment mga kasambarasan pa. Alam po, I love you.